Ito ang aktwal na eksena ng pag-atake ng pirata ng Somalia sa isang barko. Madalas nakasakay lang ang mga ito sa maliliit na speedboat at lahat ng mga sakay nito ay mga armado. Normal na kasi sa Somalia ang ganitong kalakaran dahil sa hirap ng buhay. Pero bakit nga ba talamak sa mga taga Somalia ang ganitong pamimirata? Nakadubol. Bantay ba ya? Kaya mo approach na yun. 14. Steady. Hard starboard. Wala may katanaw sila sa tuaw. Ang ilang kuan tumbok ka na musaka. Loh, sir, sige lang sir. Action lang to sir. Ready, master. Hello. Yeah. Confirm. We have guns. We are taking by pirates. We have guns. Hello. Bay, timon lang bay ha. Sige bay, wala bay. Hawid lang bay. This is master. We are chasing by pirates. Nana sila sa kwan, hindi na ako makita. Hardport ha? Hardport. Kuy, puga. Di pwede, gagano na sila. Ay, di pwede no. Di ana ang tawa. Para mahulog ilang nadir, maglisod na sila. Nabiyog sir, stribor sir. Hard starboard. Stribor bay. Hindi na, may hook na sila at sig, nakakuha na sa accommodation yung lager nila. Isang kabok no. Original, nandiyan na, nakakabit na yung ladder nila, nakakabit na sa kuberta. Wala na sir, may agta na sir, wala tayong magawa sir. Di ba rin, dyan tayo lahat sa citadel. Bababa na kami kapag makaakyat yan sa... Ay, nalagay sir. May nakaakyat na isa. Balikin kuan, pabor. Pabor, hard starboard. Wala na, may ladder na sila. Hindi, ano pa natin? Hard starboard ha? Hardport bay. Ya, balikin hard starboard bay. Para mo, hardport, sige. Sige. Hardport. Oh, wala ka daog. Hardport ha? Putang igit ka. Para umiikit sila. Nakadikit na bay. Natawag boss. Oo, hindi sibat. Wala, baka kwan. O, midship ulit, Midship. Natawagan mo sa Panosek. Ito ang TI Europe, isa sa 4 na pinakamalaking barko sa buong mundo. Nasa 380 meters ang haba nito. 40% na mas mahaba ito kaysa sa Titanic. Ang barkong ito ay gawa sa makakapal na bakal na dinisenyo para magkarga at magtransport ng langis. Kaya nga tinatawag itong super tankers. Ang barkong ito ay kayang magkarga ng 3 milyong bariles ng langis. Ito ay kumikita ng $174 million, sapat na para maging target ng mga pirata. Noong 2018, halos every other day ang ginagawang pag-atake ng mga pirata sa karagatan. Pero syempre, ang mga suot ng piratang ito ay hindi katulad ng forma ng Pirates of Caribbean na movie na meron pang mga espada. Ang mga piratang ito ay hindi basta-basta. Lahat ng ginagawa nilang galaw at pag-atake ay talagang maingat nilang pinagpaplanuhan. Alam nyo ba ng mga pirata sa Somalia ay tinuturing na isang negosyo? Oo, illegal nga lang. Meron kasi itong investors, chain of command, stock market, at mahusay na negotiator syempre.
Ang Somalia ay bahagi ng Africa. Isa ito sa lugar sa mundo na may napakahirap na pamumuhay. Halos na sa 3 dekada na ang nagaganap na civil war sa lugar na ito. Ang bansang ito ay walang unified central government. Ang bahaging north nito ay nahahati sa 2 independent pero hindi kinikilala bilang estado. Ito ang Somaliland at Puntland. Ang south naman nito, 2 ang kumokontrol dito. Ang isa ay ang federal government na nakabase sa kapitolyo nito at ang pangalawa ay ang malaking grupo ng mga terorista. Dahil dito, ang pagpapatayo ng mga establishmento tulad ng eskwelahan at mga ospital ay napakahirap gawin. So nai-imagine nyo na kung gaano kahirap ang buhay dito. Ang masaklap pa rito, mahirap ang kabuhayan dito. Yung legal yung tinutukoy ko ha. Kahit pagtatanim ay malabo rito. Kasi nasa 1.8% lang ang lupa rito na pwede taniman. Ang klima pa rito ay sobrang init. Kung titignan mo ang haba ng coastline ng bansa, mukhang pangingisda ang maaaring pangunahing source of income dito. Kaso hindi rin. Dahil maraming isdang namamatay sa tabing dagat ng Somalia dahil sa mga toxic waste. So paano sila kumikita? Ito ay mula sa ransom ng barko na kinikidnap nila. Ang average ransom na nakukuha nila ay nasa $2.7 million. Pero hindi rin ito ganun kadali. Ang sistemang ito ay nagsisimula sa pag-identify nila ng target. Ang ideal na biktima nila ay dapat nagmula sa mayamang bansang isang barko. Nadadaan ang ruta nito malapit sa coast ng Somalia. Pag na-identify na ang target, ang next step naman ay financing. Sa isang pag-atake kasi, maaari itong gumastos ng $30,000 pataas. Malaki na yun sa Somalia. So dito napapasok ang mga investors sa pamamagitan ng pagbili ng shares sa stock market. Teka, stock market? Oo, ang Somalia ay may sariling stock market para sa mga pirata. Dito, nakakapag-raise ng pondo ang mga pirata. So pag na-identify na nila ang target nila at meron na itong pondo, dito na nila sisimula ng pag-atake. Ang isang malaking barko, madalas nasa 4 hanggang 20 na pirata ang umaatake rito. Kapag malapit na ito sa target na barko, maghahati ito sa 2 maliliit na chaser boats. Ito yung bangkang demotor na mabibilis umandar. Pag nakalapit na sa mismong barko, gumagamit ito ng lubid at hagdan para tuluyang mapasok ang barko. Hindi basta-basta ang armas na dala ng mga piratang ito. Kasi kung magtatangkang maglaban ng mga crew ng barko, ang mga piratang ito hindi magdadalawang isip na may pagpalitan ng putok dito gamit ang AK-47 at rocket launcher. Pag nakapasok na ito, titipunin ng mga pirata ang lahat ng mga crew, ipapasok sa isang silid at sisirain lahat ng kanilang mga komunikasyon. Ang susunod na step nila ay depende sa business model ng mga pirata. May mga pirata rin kasi katulad sa Southeast Asia, ang madalas na goal nila ay nakawin ang lahat ng langis na karga nito saka ibibenta ng mura. Pero ibahin nyo ang mga pirata sa Somalia. Dahil ang ginagawa nila, kinikidnap nila ang mismong barko kasama ang mga crew nito. Sa kanila ito idadaong sa malapit na pantalan ng Somalia. At dito na magsisimula ang negosasyon mula sa mga pirata at may-ari ng barko. Ang negosasyon na ito ay madalas nagtatagal ng ilang buwan. Nakakapag-usap ang magkabilang panig sa pamamagitan ng translator. Actually, maraming hindi nakakaalam na maraming kumpanya ng cargo ship ang may KNR insurance o kidnapping and ransom insurance. Pero syempre ang kumpanya ay hindi maaaring banggitin na insured sila sa ganitong kaso dahil maaaring ma-invalidate ito. Kasi nga naman, syempre kung malaman ng pirata na insured ang barko mas lalo itong magdedemand ng malaking ransom. So madalas, nagkakasundo naman ang magkabilang panig sa presyo. Pag okay na yung agreement, ang mga pirata ay dinadala ang lahat ng crew sa pinakataas na bahagi ng barko para ipakita na ligtas ang lahat ng biyag. Saka darating ang isang helicopter na bitbit ang isang waterproof container na naglalaman ng cash na napagkasunduan. Ilalaglag ito sa barko. Pagkuha ng pirata,
sa kanila papakawalan ng barko kasama ang mga bihag. Matapos ang kaliwaan, finally, ito na ang favorite part ng mga pirata sa kanilang trabaho, ang accounting. Una, ang 30% ng buong ransom ay mapupunta sa mga investors. Ang 10% nito mapupunta sa pantalan na pinagdaungan ng barko. And the rest ay mapupunta sa lahat ng mga pirata na umatake. May bonus pa itong mga pirata na $10,000. So paulit-ulit lang nangyayari ang ganitong senaryo kada taon. Ito na kasi talaga ang kanilang sistema. Kaya malaki ang nawawalang pera sa mga shipping company at kumpanya ng langis kada taon. Pero alam nyo ba kung sino ang nagsho-shoulder ng mga loss na ito? Walang iba kundi tayo. Tayo mismo na consumer ng langis.